Set, 별. Hello everyone! Hi, ako nga pala si Nikki Rello with a double K. At dito sa channel namin sa Sugar Rose Family, medyo let's mix things for a bit. Ayan. So, palitan natin ang ating mga topics. So, ngayon, ano nga ba ang pagkakaiba ni Nikki Live at ng Popo Live? So, disclaimer, I have tried both. Pero, take a guess kung saan ako mas nag-stay. Okay, so Popo Live and Nikki Live are both live streaming apps kung saan pwede kang kumita online in the comfort of your home. So, pag-usapan natin ang kanyang mga feature comparison, ang earning comparison if ikaw ay host and agent, and ang mga advantages and summary ng advantages ni Popo at ni Nikki. So first up, pag-usapan natin ang kanyang mga feature comparison. So first is live streaming experience. On solo live naman, according to some, medyo pahirapan daw magpakota, lalo na kung wala kang supportive agency or friends. Ayan, kung wala kang kakilala sa Popo, ay may hirapan ka talaga. So unlike sa Nikki Live, may mga random Santa, ayan, kung tawagin, na nag-iikot, talagang nagbibigay ng gifts. Ayan, may gifters at may viewers talaga din. Basta interactive ka. So next is task. So sa Popo, meron silang 3 days newbie task kung bago ka sa kanila upon registration. Sa Nikki Live naman, up to 5 days ang newcomer task naman nila doon. So meron din task sa Popo na kailangan sa crown seat ka mismo uupo para gumalaw yung iyong task. So unlike sa Nikki Live, kahit saang seat ka umupo, tatakbo o aandar talaga yung task mo. Tapos merong 3 task din si Nikki Live, yung daily live task na the higher your earnings, the higher din yung value per hour ng pag-live mo, makukuha mo doon. And then, may play task. And if sumasali ka pa sa mga events, may exclusive task ka pang makukuha. So, hindi mo kailangan maging, meron kasing parang level of host kay Popo, na kailangan ma-meet mo yung kanilang standards or yung kanilang requirements para maging isa ka dun sa mga S-type of host nila. Dito kay Nikki, hindi mo naman kailangan maging bonggang-bongga talaga na kailangan ganito yung earnings mo, ayan, para makakuha ka ng exclusive task. All you have to do is join their live house and OPK. So, later explain natin yan. Next, let's talk about withdrawals. So, sa withdrawals, both can withdraw kahit wala kang agency with a minimum of $10 per withdraw. Pero mas marami lang talagang option na remittances kay Nikki unlike kay Popo. So, the advantage lang is that si Popo, pwede mo talaga siya i-withdraw agad-agad. So, unlike kay Nikki, meron pa kasing yung parang time allotted to check yung resources kung saan nanggagaling ang iyong earnings. Okay, so next is, let's compare the earning policies for streamers. So for streamers, by task and going live, pero sabi nga natin, if wala kang supporters and friends sa Popo, talagang mahihirapan ka talaga din doon. So aside from task, minsan may mga specific na seat ka lang na pwedeng umupo. Kung medyo meron kang kagalit, paano? Pero kay Nikki Live naman, in case may katampuhan ka or something, na ayaw mo sa party live niya, pwede ka makiupo sa kahit kaninong party live at aandar ang task mo. Okay?
So, another thing is that may mga events and opportunities for both apps. However, sa Popo, medyo limited upon checking yung update nila. It's limited lang ang pwedeng maka-join. Most likely, yung mga host nga na kayang maka-reach ng quota na required. So, unlike kay Nikki na merong opportunities regardless. So, like Livehouse, na kahit di gaanong magaling, yeah. Kahit confidence lang ang bitbit, ay may posibilidad ang $20 in a week para sa'yo. So, meron ding OPK din na may rewards, no? So, sa iba, yung mga regular OPKs nyo, parang walang rewards. Basta nag-OPK ka na, nanalo ka, mas marami yung gifts mo, congratulations. Dito kay Nikki Live, ibang criteria niya. So, hindi siya magbe-base sa gifts lamang. Okay, so may ganun siyang criteria. And pwede kang maka-earn ng $14 from this. Imagine that if you join Livehouse in OPK in 1 week, diba? You will gain at least $35 in 1 week. So, ano pa lang yun? Rewards from Nikki pa lang yan. Iba pa yung task mo, iba pa yung mga na-receive na gifts mo. Okay, so yung actual earnings mo, iba pa. And, eto pa, for agents naman. So, both Popo and Nikki Live agents can earn from commissions. Ang kaibahan lang is, merong task rewards si Nikki Live na pwedeng umabot ng up to $100. So, ang rewards from inviting new active hosts. So, yun. So, which is wala kay Popo. So, higit sa lahat, may growth rewards pa na pwedeng maging up to $4,000 a week. Diba? So, yun lahat ay wala kay Popo. So, kung meron man, yung napupunta sa tinatawag nilang super salary, na hindi naman talaga siya withdrawable. Ayan, hindi siya makakasama sa pwede mong i-withdraw. So, parang super salary, andyan siya. And, ang mga beans ni Nikki, yung mga rewards ni Nikki, mostly beans. So, yung beans na to, ito ay convertible to cash na pwede mong i-withdraw. So, yung mga beans ni Nikki, talagang papasok to as your withdrawables bilang agent. Sa Popo, ayun, sa super salary siya papasok kung saan hindi mo ito mawi-withdraw. Ganun siya. So, to sum up everything, ang pinaka-advantage ni Popo app, mas mabilis ang withdrawals dito kaysa kay Nikki Live. Meron siyang waiting time muna bago ka maka-withdraw for security checking ng resources ng funds mo, which is okay lang din naman. Baka mamaya, alam mo yung mga illegal coins, di ba? I'm not sure if na-experience niya sa ibang apps, pero there were times na nagkaroon ng illegal coins, tapos diniduct siya sa host. So, yung tipong akala mo sahod mo na, hindi pa pala kasi illegal coins, which is good din naman. It's a good thing for Nikki kasi chine-check muna niya yung sources ng funds bago siya maging withdrawable. Ayan. So, next is advantages ni Nikki. So, opportunity-wise, mas marami opportunity to earn kasi kahit mag-post ka ng moments, yung di ba parang timeline ganyan sa Facebook, ang post ka ng moments ay makaka-earn ka na. Mas maraming withdrawable task at kahit simpleng streamer ka lang, you can still join Livehouse and OPK events for your own benefit. No, much better din siya for agents dahil nga may mga additional rewards para kay agent. So, yung aside from commission, meron siyang agent task pa, daily and exclusive. Meron pa siyang growth rewards, weekly. Ayan. And ngayon, alam nyo na, ang basic difference nilang dalawa, ano sa tingin nyo mas better? Comment kayo sa baba. Ako nga pala si Nikki Raw with a double K. What if magpag-game tayo dito sa channel natin? Hidden object. Yan. So, for more videos like this, support us by clicking the subscribe button, follow, like, and see you again next time. Bye!